Well, cheapest substitute that we thank you. This is the cheapest substitute that we have in order for us to best alternative for our face-to-face. Imagine isang pindot lang yung mga taga-Australia nagkikita-kita na tayo, no? Kahit na time difference, we break through the time difference. Mga taga New York, mga taga North Carolina, Las Vegas, and Canada, and dito sa Pilipinas. Welcome po sa ating mentoring ngayong gabi. All right. Ngayon, we're going to finish. Hopefully, we're going to finish part 2, no? Part 2, or the conclusion of what we've started last week. We're talking about paradigm shift, and tinignan po natin kung ano yung angle na yon, no? Sa ating pagsisimula. We're delving into we're digging deeper into the basics sapagkat mas buti magsimula tayo sa basic, no? The basic of the vision, so we can understand, not only we can understand it more, but we're going to get a better perspective of what we are about to do as a church, no? Kaya nga nagsisimula po tayo sa mindset. Ano ba yung tamang mindset ng ginagawa natin as church leaders and as pastors of our respective churches. And also, bakit natin ginagawa ito? Number one, bakit tayo may mentoring? Because it fires us up. This is considered as a fireplace. No? Yung iba ang tawag mentoring, iba ang tawag coaching. Well, bahala na kayo kung anong gusto nyong itawag. But ito yung kagandahan ng mentoring, ito yung kagandahan ng coaching, ito yung kagandahan ng mga ganitong dialogue or discussion. Nakikita po natin kung ano yung pumupunta dito, iba discourage, hindi alam yung gagawin. So somehow nagiging encouragement po tayo sa kanila. And somehow sa pamamagitan ng ganitong mga gawain, nakakita po tayo ng light, ng maliwanag na path towards what we're going to do as a church. Kasi kung napapansin nyo, kamukha ng sinabi ko last time, maraming simbahan walang plano eh. Wala talaga silang planong lumago, walang planong mag-reach out. Welcome po, Pastor Nestor. Kung saan ka man naroroon, welcome sa ating mentoring ngayong gabi. Meron po akong nakitang mga taga si Bishop Rene. Nakita ko si Bishop Rene biglang sumulpot, no? Welcome po, Bishop Rene, sa ating mentoring ngayong gabi ito. Umaga umaga dito sa Pilipinas. Again, let me continue sa aking sinasabi. Mentoring is a fireplace. Nagpapainit, inaapoyan ka, nagbibigay ng magandang direksyon sa mga simbahan o sa mga pastor na hindi alam yung gagawin talaga kung paano pinapalago yung kanilang simbahan. That's what mentoring does. And also, ang mentoring hindi ka lang basta pinapainit nito. Pinibigyan ka ng direksyon. Pangatlo, ina-update ka kung ano ang nangyayari, kung ano ang dapat mong malaman. Ito yung ginagawa natin dito. At higit sa lahat, ina-upgrade din yung kaalaman mo. So, maganda talaga nagkakaroon tayong mga meetings sa kamukha nito sapagkat it gives us direction sa mga ginagawa natin. At mapapansin nyo sa mga pinag-uusapan natin dito, you cannot or you will not find this in the book sapagkat most of this are galing po ito sa mga kwento ng buhay, mga nangyari talaga, no, at proven na ginagawa sa ating mga simbahan. So again, welcome po sa ating lahat. Sa lahat ng dadating pa lamang. Right now, we are 37. We're 37 na nandito ngayon globally. Marami pong salamat. No? Meron po akong inimbitahan. Lahat po ng inimbitahan ko, welcome po kayo. Kung ako nag-invite sa inyo, welcome po kayo dito sa grupong ito. Ano pa yung mga dapat nating malaman? By the way, mamaya I'm going to ask for your takeaways. I'm not going to ask you kung meron kang tanong. Okay? I'm going to ask you kung ano natutunan mo kasi mas effective daw po yun. Okay? So mamaya, prepare kung ano yung mga napulot nyo and please, let's stick to the topic.
Now, let's stick to the topic. Ano ang napulot mo dito? Yun po yung pag-uusapan natin. Wag mo nang tanungin sa akin kung bakit ba pinatay si Abel o anong sumunod kay ganito. Alright? Sapagkat hindi ko po masasagot yon. Ang masasagot ko lang kung ano po yung nasa discussion po natin. Maliwanag po ba? Lahat nga po na nakakaintindi sa aking sinasabi, kaway-kaway nyo na lang ako. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng kumakaway. At okay, tuloy na tayo. Oh, by the way, this is for leaders and pastors only. Okay? This meeting is for leaders and pastors only. Bakit? Sapagkat ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa mga pastor, patungkol sa mga leaders, no? Kung kayo po ay miyembro ng simbahan at wala po kayong ranggo, wala po kayong, hindi kayo cell leader, hindi kayo kundi mistulang cell member o member ng simbahan, mga kapatid, pinagpala kayong todo sapagkat ito po ay meeting ng mga kapastoran at mga leaders lamang ng simbahan. Okay, we don't offer milk here. Sorry to say, no? Hindi po natin ino-offer dito gatas. Ang kakainin po natin dito karne. Kaya kung wala kayong ngipin, mahirap pong ngumuya ang mga walang ngipin. Ano po? Kaya pasensyahan na po tayo, diretsong usap lang. Okay, ang pag-uusapan po natin dito ay medyo mas mataas ng konti kaysa sa level ng mga kamiyembruhan po natin. Maliwanag po ba? Lahat po na nakakaintindi din sa akin, kaway-kawayan nyo nga po ako bago tayo magsimula. Yan, maraming pong salamat sa lahat po ng kumakaway. Here we go! Okay, pinag-usapan natin the last time is our mindset. Ano ba talaga ang ginagawa ng utak natin, ng kaisipan natin patungkol sa ginagawa natin? It has to do a lot with what we think. Okay? Kung ano yung iniisip natin, kung ano yung mga nakikita natin. Kaya mga kapatid, if you're going to notice in the first part of Genesis chapter 1 to 6, mapapansin natin, alam niyo po bang 13 times inulit yung salita. No? What do you see? At ang nagsasalita nito ang Panginoon. Okay? Bakit? Kasi si Lord interesado sa nakikita mo. Gets niya? Did you get that? Let me repeat that again. Si Lord interesado sa mga nakikita mo. Bakit? Kapag nakita mo isang bagay, umaandar na yung utak mo eh. Kaya lalo na tayong mga mananampalataya, lalo na tayong mga pastors and leaders, dapat ang number one na meron ka, magaling ka mag-observe. Did you get that? No? Dapat magaling ka mag-observe. Kasi kapag magaling ka mag-observe, ang susunod na level doon, maiintindihan mo eh. Doon natin naririnig yung mga hashtag na, kaya pala. Bakit? Nag-observe ka eh. Naintindihan mo. Okay? Tapos yung naintindihan mo yon, hindi lang, it will not stay that way, but it will go to a higher level to what we call knowledge. Say it with me, knowledge. Or type it wherever. Sabihin mo knowledge. No? Yung tatlong yan, very important. At kung wala ka nito bilang leader, napakawalang kwenta mong leader. Observation, understanding, knowledge. Okay, bigyan kita ng sample. Bakit ba kapag may McDo, may Jollibee? Dito sa Pilipinas, ha? No, ewan ko dyan sa Amerika, ewan ko dyan sa Canada, ewan ko dyan sa Las Vegas. Pero dito, kapag merong McDo, may Jollibee. O kaya baligtad. Kapag may Jollibee, ayan na si McDo. Okay? That's an observation. Di po ba? Maya-maya, darating na si Greenwich. Darating na si KFC. No? Darating na si Mang Inasal. Di ba? So, bakit ganun? Sa isang lugar, no, ang daming tagsusulputan ng mga fast food chains. Okay? That's an observation, no? Kaya lang, yung observation mo 'yon, dadaling ka dapat sa susunod na level. Which is ano yung susunod na level? Bakit? No? Ano yung susunod na level? Kailangan mo malaman kung bakit sila nagkukumpulan doon sa isang lugar. No? Meron po akong miyembro na manager ng Jollibee. Tinanong ko siya, actually naobserbahan ko yon. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit ganon? Pag merong McDo, pag merong Jollibee, merong McDo. Pag merong McDo, may Pizza Hut. O yung sunod-sunod ng five of the most famous and popular fast food chains dito sa Pilipinas, nagkukumpulan yan sa isang lugar. Bakit sila ganon? Tinanong ko yung manager ng Jollibee. Sabi niya, sa marketing po, ang tawag po dyan is a strategy. Ang tawag po dyan ay positioning.
Sabi ko, can you explain it to me kung ano yung positioning? Sabi niya, Pastor, ganito. Um, nagawa po kami ng survey many years ago at doon po sa survey namin lumabas na merong ang isang Pilipino, okay? Bawat Pilipino, meron po siya sa bulsa niya ng 100 pesos. Did you get that? 100 pesos. Lahat ng Pilipino may 100 pesos ngayon. Okay? Ang gusto po naming mangyari, makuha yung 100 pesos niya sa bulsa. Gets niya? Okay? At mapunta sa amin. Kaya po merong mga value meals, no? Lalo nga ngayon, anong tawag doon? Pastor Bong, yung combo, yung combination ba? Yung merong ganitong at what? 50, is that 59 pesos? Yung combo. 75. Ha? 75. Ha? Mix and Sabi, match. ha? Mix Mix and and match. match. Okay, bakit? That's less than 100 pesos. Ang strategy para makuha yung 100 pesos mo. At meron ka pang sukli para makauwi ka sa inyo. Gets nyo? That's positioning. That's a marketing strategy. No, anong nangyari? Having said that, anong nangyari? Yung observation ko naging understanding. Gets? Okay? Kaya sabi ko doon sa manager namin, sabi, kaya pala ganun. Anong nangyari doon sa understanding? It did not stay that way. No? It moved up to another level called knowledge. Okay? Saan nangyari yun? When the information that I received was understood by me. No? Ito problema. Tumitigil tayo kapag alam na natin yung bagay. Diba? Alam ko na yan. Tapos, can you imagine, meron kang observation, meron kang observation, meron kang understanding, meron kang knowledge. Lahat tayo meron nun. Gets nyo? Nilipat sa simbahan. Nilipat sa simbahan. Tayo lahat mga kapatid, sabit dito. Nilipat sa simbahan. Ayan si pastor magpipreach. Ano sasabihin mo habang nagpipreach si pastor? Ay, alam ko na yan. Narinig ko na yan eh. Gets nyo? Something is lacking there. At ang problema sa mga kamiyamburan natin, kung ano yung naobserbahan nila, kung ano yung nangyayari sa labas, dinadala nila sa simbahan. Second, okay? Nung pandemic, well, hanggang ngayon mga kapatid, sino po sa inyo nag-add to cart? Add to cart. Sino sa inyo bumili sa Amazon.com dito sa Pilipinas? Ano yung binibila natin? Shopee. Salamat Shopee. No? Ginawa pang commercial si Jackie Chan. No? Lazada, kung nasa Japan ka, Amazon.jp, one of the best and one of the most efficient, no? na Amazon sa buong mundo nasa Japan. Okay? Anong ginawa natin doon? Bili tayo ng bili, especially during the time of the pandemic. Do you remember that? Hanggang ngayon bumibili tayo, add to cart tayo ng add to cart. Right? Ano nangyari? No? Hindi natin alam, tinuturuan tayo ng mundo na mag-focus ang ating mindset saan? Consumerism. We buy things. Okay? Nagigets nyo? Bili tayo ng bili. Well, nothing's wrong with that. Pero kapag naapektuhan na yung buhay mo, then something is wrong with that. What if your member, tinamaan ng consumerism or consumer mindset, okay, at nilipat niya sa church, pumasok sa church on Sunday. Ano nangyari? Okay? Simple lang. Habang nasa church siya, alam mo kung ano yung binubuting-ting niya? Okay? Of course, meron siyang smartphone. At ang excuse sa smartphone niya is this. Okay? Yung Bible ko nasa smartphone ko. So bubuksan niya yung Bible mo. Kaya lang, katabi nun Facebook. No, katabi nun Lazada. Katabi nun Shopee. Katabi nun Amazon.com. No? Maya-maya, biglang may magpa-pop up na, ay, lalo na ngayon, Lazada is 9.9. Okay, may sale ngayon sa Lazada. Libre shipment. So, hindi kaya niya buksan yon kasi tinamaan siya ng consumer mindset? One. Number two, pagpasok niya sa simbahan, ito mindset niya, ano kaya ang makukuha ko sa sermon ngayon? Correct? Tama, mali? No? Alright? Mali yung mali yung nakuha natin kasi hanggang knowledge lang tayo. No? Ano nangyari? Nakakalimutan natin kapag etong tatlong ito magkakasama at wala yung pang-apat, sasablay tayong lahat eh.
Ano yung pang-apat? Wisdom. Paano mo ma-apply na tama yung observation, yung understanding, yung knowledge mo? Uh, At kapag walang wisdom, kalimutan natin. Kahit anong mentoring natin, kahit anong ginagawa natin, hindi lalago yung buhay mo, hindi magbabago yung buhay mo, at hindi lalago yung simbahan. Bakit? Sablay tayo sa pang-apat walang wisdom. So sana mga kapatid, itong mga meetings natin kamukha nito, yung mga mentoring natin or coaching, ma-apply natin yung ating observation, understanding, and knowledge. Dapat maging wisdom yon. Okay? So kung naintindihan nyo ang aking sinasabi, pwede po bang pakikaway-kawayan nyo lang ako? Maraming salamat po. So tapos na po yung aking introduction. Ngayon magsimula na tayo sa ating mentoring. Pagpapatuloy ng ating part 2. This is part 2 of the paradigm shift, yung pagpapalit ng sasakyan o pagkambyo, kung ano man ang tawag nyo doon. But in order for us to improve, in order for us to get better, whether yourself, your career, okay, your family, and your church, okay, we need to shift. No, kailangan tayong kumambyo. No, sabihin mo nga dyan sa katabi mo kung may katabi ka, sabihin mo sa kanya, kumambyo ka na. No? At I think last time, hindi tayo natapos at hanggang leadership lang tayo. Ito yung mga kailangan natin kambyuhin sa church. Okay, which is number 6, focus. No? Focus. Kapag wala kang focus, no, ikaw ay mag-hocus focus. Bakit wala kang focus eh? May focus ka ba sa purpose mo? Ano ba talaga ang purpose ng simbahan? Ano ba talaga ang pangitain na pinagkaloob sa atin ng Panginoon? I mentioned this a while ago that ang Panginoon interesado sa kung anong nakikita mo, no? He is so interested in what you're thinking, in what you're seeing, no? And he calls it vision. Okay? Bakit? Si Lord may dalawa lang ang vision niya, and it is multiple ministry na nangyayari sa simbahan. Walang iba kundi evangelism and discipleship. Okay? And itong dalawang ito, hindi pwedeng paghilwalayan. Huwag mong sabihin sa akin na, ay, Pastor, magaling ako sa evangelism. No? Yeah, kung magaling ka sa evangelism, dapat magaling ka rin sa discipleship. Kung magaling ka sa discipleship, magaling ka rin sa evangelism. Kasi alam ko, ang lahat ng mahusay mag-disciple, mahusay mag-evangelize yan. This is a twin poles of Jesus's ministry. Dalawa lang yan. Okay, evangelism and discipleship. Kumusta yung vision na yon? Kumusta yung focus na yon pagdating sa simbahan? Actually, given the vision, meron ka pang strategy, meron ka pang goal kung paano ka magsisimula doon. Okay? Kaya kung ready na yung PowerPoint natin, this is point number 6, focus. Ano yung focus mo? Ayan. Sa Acts chapter 2 verse 47, it tells us this, praising God and enjoying the favor of all the people. Ulitin ko yun ha. Acts chapter 2 verse 47. Ano nangyari? Okay. Siguro pag-ready na sila. Okay. Acts chapter 2 verse 47. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Sino dito mga kapatid sa ating mentoring, gusto mo may dinadagdag sa iyo si Lord sa iyo araw-araw na naliligtas sa simbahan mo, sa cell group mo? Ay tatatlo lang. Okay? Siguro naman tayo gusto natin ganun. Diba? And I'm sure Acts chapter 2 verse 47, they're doing something right. Bakit? Araw-araw may nadadagdag sa kanila eh. Those who are being saved. Merong mga naliligtas. No? Tapos ano pa sabi sa Acts chapter 5 verse 42? Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped. Again, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus Christ is Lord. No? Ano daw? Day by day in the temple courts and from house to house. Ibig sabihin, pinapakita sa atin, ito yung strategy nila during that time. No? Tambay sa temple. At nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga bahay. That was their strategy. Kaya pala mga kapatid, at ay yung strategy nila? Ano yung message ng strategy? The good news that Jesus Christ is. No.
Ngayon, kapag hindi natin alam, no? Actually, maaring alam mo itong focus natin. Alam mo yung purpose, alam mo yung vision, alam mo yung strategy, alam mo yung goals. Alright? Pero kung hindi alam ng mga miyembro natin to at ina-assume natin na alam nila, palagay ko sasablay din tayo eh. No? Okay? Amen po ba? No? Kaya ang ginagawa po namin sa aming simbahan, sa bawat cell group, we make sure, no, we make certain that alam nila yung purpose. Alam nila yung purpose na ginagawa natin. That si Jesus, meron lang dalawang klaseng vision, and that is evangelism and discipleship. Hindi pwedeng maghiwalay itong dalawang ito. Non-negotiable ito, mga kapatid. Kayong magagaling sa accounting o nasa accounting world, remember the term non-negotiable. This is non-negotiable in terms of what Jesus expect from you and me. Okay? Hindi ka pwedeng mag-evangelize lang. Hindi ka pwedeng mag-disciple lang. Magkasama itong dalawang ito. May naintindihan po ba kayo, mga kapatid? Lahat na nakakaintindi sa akin, kaway-kaway naman kayo dyan. Okay, marami pong salamat. So, ano yung purpose natin? Of course, we love God. And when we love God, definitely we love people. Mahirap naman sabihin yung mahal ko ang Diyos. Anong sabi sa 1 John? O sinasabi mo, mahal mo ako, pero hindi mo naman mahal yung kapatid mo. That's a lie. Okay? When you love people, you love God. Okay? When you love God, you love people. And when you love people, gagawa ka ng paraan para maabot sila. That's our vision. Discipleship and evangelism. Also, meron kang strategy. Mahal mo nga ang tao, hindi mo naman alam abutin. Okay? Okay? Tapos tayo, sa loob ng simbahan, meron tayong goal. Ano yung gusto nating mangyari? Hindi naman habang panahon, 10 piso yung laman ng bulsa mo. Hindi lamang habang panahon, sasampu kayo. Amen po ba? Bakit? Kasi hindi uso yung marami kasi tayong mga misnomer, yung mga naririnig na mali. Basta pastor, kami quality lang, hindi kami quantity. Mali iyon eh. No? Lahat ng may quality, nagbubunga, may manifestation, at ang manifestation karaniwan, mga kapatid, is quantity. Dumadami. No? Okay? Something is wrong kasi pag hindi tayo dumadami, no? Kung ibabase natin sa science, yung katawan natin, something is wrong kapag hindi ka lumalago, pag hindi ka nag-grow. Something is wrong inside you. Okay? So, kailangan, mga kapatid, itong mga ito alam ng lahat ng tao ng simbahan. Pastor, paano kung gagawin na alam nilang lahat? No? Number one, huwag kang mag-assume na alam nila. Okay? Number two, kailangan meron tayong paraan para malaman nila kung ano yung purpose natin, kung ano yung vision natin, kung ano yung strategy natin, kung ano yung goals natin. Meron kaming napakasimpleng paraan. No? Napakasimpleng paraan para alam ko yung kausap ko, no? Alam ko ano yung purpose, ano yung vision, strategy, and goal. Tanong niyo ako kung ano. Sige na, tanong niyo ako kung ano. Ano, Doc? Walang nagtatanong. Hindi ako nagtatanong. Ano yun, Doc? Wala yata interesado, walang nagtatanong. Ano? Salamat po. Ano Kailangan po? kasi yung audience Ano po yun? participation. Ano po yun? Madali Pastor, lang ano po po. yun? Simpleng-simple lang. No? Pakwento mo sa kanila. Doon ko malalaman kung alam mo na kapag kinukwento mo. No? Kapag alam mo na yung purpose, alam mo na yung vision, alam mo yung strategy ng church, alam mo yung goals natin, no? Hanggat hindi mo inakukwento sa akin yon, ay hindi ako maniniwala sa yung alam mo. Bakit? Lahat tayo nanood ng sine. No? Okay? Bakit ba at the end of the movie, pag uwi natin sa bahay, tayo nagkukwentuhan? Okay? I'm finishing a series now, the Rings of Power, yung Lord of the Rings sequel, prequel. Grabe, ang ganda ng mga dialogue. Pero alam niyo kung sino nagkukwentuhan? Kaming dalawa lang na anak ko. Bakit? Kami lang dalawa yung nanonood eh. Did you get that? Sasabihin ko sa'yo, did you get what she said? Sabi niya, yeah, it was powerful. It was amazing. Ang ganda talaga ng dialogue. Bakit kami nagkakasundo? Kasi alam namin yung kwento. Sinusundan namin eh. Ganyan din sa church. Okay? Kapag alam nila yung purpose, kukwento nila yun. Kapag alam nila yung vision mo, strategy mo, goals mo, ikukwento nila yun. Anong ginawa namin? In-structure namin. Okay?
Kaya meron kaming mga meetings, meron kaming mga sessions na sa cell group, pinapakwento namin isa-isa. Ikaw, Bong, kwento mo nga sa akin, ano yung purpose, ano yung vision, strategy, goal. No? Hanggat hindi nila kayang gawin yon, mga kapatid, focus ka pa rin. No? So this may take a while. All right? This may take a while. Delving into the details of what we do. This is what we are. This is who we are. And this is what we do. No? So, kailangan mga kapatid, we are armed. No? Yung buong simbahan, armed. Not only leaders, but all of us are armed to know, no, and to participate in the focus of the church. Ito mga kapatid, isang matinding pihit to. No? Isang matinding paradigm shift to. Okay? Pihit para hindi maipit. Okay? Pivot, no? Para hindi maging engot. Amen? All right? Ito po yung mga nilalagay naming mga madaling tandaan ng mga one-liners, no? Pihit para hindi maipit, pivot para hindi maging engot, no? Gamitin ang kokote para hindi matorete. Okay? Para nagigets nila agad. So, and I know you guys are so creative that you can do it. Okay? So, kailangan yung number 6, no? Kailangan let's make our focus alive, no? Dapat they own what our purpose is, no? They own what God's vision is, which is evangelism and discipleship. Mga kapatid, ito lang yung dalawang tanging ministry na nagmo-multiply sa church. Wala nang iba. Yung music ministry, hindi magmo-multiply yun. Bakit? Kung hindi mo papaandarin tong dalawang to, tama mali. Yung dance ministry nyo, ay hindi magmo-multiply yun kung hindi aandar tong discipleship and evangelism. Okay? Kaya lang, ang problema natin ganito, no? Kung anong meron sila nung araw, wala tayo eh. At kung anong meron tayo, wala sila nung araw. Okay? If you have to look at the book of Acts, ito lang yung focus nila. House to house, no? Tambay sa temple, no? Ano pa? Ang focus nila walang iba kundi Jesus Christ is Lord, no? Tayo, no, may band ministry, may music ministry, merong dance ministry. Mga kapatid, wala naman talaga sa Biblia noon eh. Sa totoo lang. Nagigets niyo po ba yung sinasabi ko? Ha? Tabi-tabi sa bato-bato sa langit, ang tamaan, buti nga sa iyo. No? Ang pag-usayan natin, itong dalawa, evangelism and discipleship, wag yung dance ministry. Amen? Saka na yun. Okay? Basta ang focus natin, itong dalawa lang. Dalawa lang naman nasa Biblia. No? Tapos magtataka ka, bakit hindi lumalagaw ang simbahan mo? Mali ang focus eh. Okay? Amen po ba? Okay, sige. May nag-message sa akin. Sige, tutuloy ko lang. Ihabol nyo na lang yung PowerPoint. Ano ba nangyari doon sa PowerPoint? But anyway, this is what we call by focus. Kailangan merong focus. And to do this, church leaders, pastors, hindi madali. No. It's you're gonna get yourself dirty. You have to roll up your sleeves and work. No, isa-isahin natin. Magsimula ka sa asawa mo. No. Okay, magsimula ka sa asawa mo. Darling, sweetheart, alam mo kung ano yung purpose? No? Alam mo ba kung ano yung vision? Alam mo ba yung strategy? Alam mo ba yung goal ng simbahan? No? No? Hanggat hindi nasasagot ng asawa mo, mga kapatid, turo mo naman. Bakit? Ikaw lang nakakaalam eh. Ngayon, kung hindi alam ng asawa mo, lalo na hindi alam ng anak mo. Tama mali? No? Since our family is our first ministry, doon muna tayo mag-focus. Okay? Bakit? Ang una mong cell group, pare, pamilya mo eh. No? Amen? Sigurado walang cancel ang cell group sa pamilya mo. Bakit? Magkakasama kayo sa bahay eh. Amen po ba? No? Okay, so kailangan talaga wake up, no? Pastors, church leaders, no? Cell leaders, kailangan wake up. No, we need to focus on what needs to be focused on, which is
the purpose, the vision, strategy, and goals of the church. Amen po ba? So, lahat nga po ng may natutunan, kaway-kawayan nyo ako. Thank you, thank you. We are 44 now, man. Pastor Nestor, Pastor Greg, Pastor Robert. Dati, 4 lang tayo dito eh. Oh, ano nangyari? Nangarap lang tayong pare-pareho. Nag-focus lang tayo na sana anong pangarap natin? Sana yung mga taga-Canada marinig to. Sabi ni Pastor Nestor, sana yung mga taga Las Vegas marinig to. Palagay ko hindi lang mga taga Las Vegas yung nandito. Meron tayong Sydney, meron tayong mga taga Melbourne, meron tayong mga taga Nueva Ecija, at meron tayong Sumama mga taga down under. Oh, ayun na, sumasagot na. Alright, dumadami. Amen. Saan nagsimula to? 4 lang po kami na nagsimula to eh. Nagkukwentuhan lang kami at nagkakape at tinitikman yung siopaw ni Pastor Robert. No? Pero ngayon dumadami na. Amen po ba? Alright, and I think we're doing something good here. Amen po ba? Amen. Alright, excited ako sa mga takeaways sa mamaya. Alright, number 7. Kung Baka, nakafocus ka na, baka pwede magbukas ng video naman itong mga kasama natin. oo nga, kanina pa ako nagtatampo, ayaw magbukas ng video eh. Lalo yung mga tiga-Canada. Oy, by the way, nga pala, bago tayo pumunta sa point number 7, na gusto ko pong malaman nyo, wala pong perang involved dito. Ulitin ko po yun ha, no money involved. Hindi po ako maniningil sa inyo ng kung ano-ano, okay? Ng pera, ng damit, at kung wala po akong ganon. Alright? Hindi po uso yun dito. This is for free. Ang kailangan ko lang po para makita kayo is your presence. Number 2, an open mind. Yun lang po. Pero wala po kong hihingin ng kahit isang kusing na duling sa inyo. Maliwanag po ba yon? At ako po, ang gusto ko lang pong i-share sa inyo yung aming karanasan kung paano lumago ang aming simbahan dito po sa Bataan. Maliwanag po ba yon? No? At kung meron Amen. po maniningil dito ng pera, hindi po galing sa akin yon o sa aming 4 na nagsimula nito. Maliwanag po ba yon? This is for free. Ito po ay libre. Ang kailangan lang po dito, pumunta ka, umattend ka kapag nagmi-meeting po tayo once a month. Okay? Once a month. At si Pastor Greg po yung taga-set sa atin kung kailan po tayo magmi-meet once a month. Okay. Since maliwanag po, number 7. Pag-usapan naman natin kung ano yung mangyayari kapag tama yung focus mo. Aba mga kapatid, no? Kapag pala tama ang focus mo, may bunga. May manifestation, yung ginagawa mong hard work. Ano yon? Meron pong bunga, at yung bunga, ang bunga po nito, number 1, may impact yan. No, may impact. Say it with me, impact. I-M-P-A-C-T, impact. Okay? Bakit? Kasi kadalasan mga kapatid, gusto maraming simbahan hindi impact eh. No? Impacto. No? Walang kwenta, nananakot lang sa komunidad. Ay, nako, huwag tayong pumunta diyan sa simbahan yan, mga manghuhusga yung mga taong yan. No? Bakit? Sa halip na maging impact ka sa community, ano nangyayari? Nagiging impacto ka sa community. Tanong, yung bang kapitbahay mo, kilala mo na? Sige nga, may impact ka ba dyan sa kapitbahay mo? Pakilagay ko naman, may kapitbahay ka, kapatid. No? Yung bang kapitbahay mo, kilalang born again ka, or kilalang leader ka ng simbahan, o kilalang pastor ka ng simbahan. Okay? Alright? Impact. Let's create an impact within the community that we belong to. No? Napapansin nyo, this is a common trend, not only in the Philippines but worldwide. No? Kunyari yung simbahan no, na sa isang locality, nakalagay sa isang locality yung simbahan. Taga saan yung mga miyembro? Ha? Taga saan? Tell me, taga saan mga miyembro? Some are 15 miles away. Some are 20 miles away. Tanong, meron kaya tayong na-impact within our community? Na yung tipong maglalakad lang o 5 minutes away lang. Baka kasi mali focus natin. Amen? Okay?
Ang focus natin isa lang eh. Anong sabi sa Acts chapter 1 verse 8? And ye shall receive power. Power to become witnesses. Saan? Saan? Family, within your circle of influence, then your neighborhood, and then your community. Okay? And ye shall be witnesses to Samaria ba agad? Hindi eh. Sa Jerusalem muna. Okay? Gets you po ba yan? No? So, probably this is a wake-up call to you and me, no? Na instead of reaching out to the far-flung places, no? Bakit di natin simulang katukin yung ating neighborhood? No? Isa lang naman sasabihin mo eh. Di po ba mga kapatid? Alam na natin to. Alam mo bang mahal ka ng Diyos at may plano sa buhay mo? At gusto mo pag-pray kita, ay sino naman matatanggi doon? But sometimes we forget na itong mga neighborhood natin, they also need the Lord. Bakit pa tayo bumabiyahe? Bakit pa tayo nagmi-missionary sa malalalayong lugar? Etong kapitbahay lang, kailangan ng mission. Hindi natin mabigyan ng mabuting balita. Gets you po ba mga kapatid? Sino pong tinatamaan dito? Kumamay. O yung mga tinatamaan dyan, kaway-kaway naman po dyan. Amen? Impact. No? Yung fruits kasi, ang fruits nito, ng ginagawa natin, kung tama yung focus natin, may impact at saka may effect yung impact. No? Number one, ano yung effect, ano yung impact ng fruits? Number one, converts. No? No? Converts. Ano nangyayari? Maraming maliligtas. No? Bakit? Napakasimple mga kapatid ng gagawin natin. Kaya lang kung minsan dinadaga tayo, kung minsan natatakot tayo, o karaniwan masyado tayong busy, wala tayong time, kaya hindi natin mga kapatid maibahagi talaga yung salita ng Diyos. Imagine, ang gusto ng Panginoon, simple lang eh. No? Simple lang, ibahagi mo. Pangalawa, ang Holy Spirit nang bahala. Tama mali? No? Ang Holy Spirit ang magkukonvict eh. Ang goal lang natin o ang gagawin lang natin, ipagsabi mo. No? Ipagsabi mo lang na si Kristo'y buhay sa'yo. No? At ano mangyayari? Titignan nila yung buhay mo kung buhay mo talaga binago. At kapag walang nakitang bago, naku po, hindi maboborn again yan. Gets nyo yan? Alright? So converts, yan yung unang manifestations, yan yung unang bunga kung tama yung ginagawa natin, kung tama yung focus natin. Pangalawa, kapag may converts, alalayan mo, tingnan mo mabuti. Convert nga, oo, pero tanong, may change ba in character? No? Is there a change in their character? Hanggat walang change in their character, palagay ko kailangan ng ayuda noon. Kailangan ng alalay. Alalayan mo. No? Alalayan mo. Okay? Hindi porke nagbunga na, hayaan mo na siya. No? Sino naman dito mga kapatid ang nabuntis ng anak tapos pinabayaan yung anak? Patay. No? So kailangan aalalayan mo 'yun. Okay? No? Change in character. Okay? Pero hindi natatapos doon. Kung gusto mo kasing mangyari ganito, hindi lang ikaw yung born again o hindi lang ikaw you're not the only one who belong to a church, no? Kailangan mo rin yung commitment nitong converts, no? Collect their commitments. Right? Gusto mo ba yung nangyayari sa iyo? Gusto mo ba yung a new chapter in your life that now you are in the Lord? No, kailangan ni Lord yung commitment mo. Commitment ng na parang maging kamukha mo din. Ano 'yon? Leader of leaders. No? Ikaw believer ka lang eh. No? Pero mga kapatid, that's only a first step. Pero gusto mo sa kanya, a year from now or 2 years from now, meron ka ng strategy. Nasa isip mo na yun eh. At pinag-aralan mo na to. Ito, balang araw, magiging leader to ng simbahan. Dapat ganun yung focus natin. Amen po ba? Tingnan ang nangyari, mga kapatid, napakasimple lang. Ang nagsimula nito, Pastor Robert, Pastor Greg, ako at saka si Nestor. Actually, sinabit lang nila akong tatlo eh. No? Actually, kagagawa nilang tatlo to eh. Nadamay lang ako. Na what if? What if? Alright? Magkaroon tayo ng isang grupo na walang pag-uusapan kung hindi paano lumago ang simbahan. Di ba? Do you remember that, guys? Ano nangyari? Ito na, dumadami na. No? Yung iba nag-commit na nga eh. Nag-commit na, sige pastor, sama ako. Sali po ako dyan. At may kilala pa akong pastor, sasama din po. No? That's what happened. No? Yun po yung nangyari at yun po yung patuloy na mangyayari. Alright? Tapos anong nangyari? Anong impact at saka effect?
No, hindi lang converts, hindi lang change of character, hindi lang mga committed na members. Committed ha, hindi yung English na committed. Okay? Hindi yung Tagalog na committed. Okay? Malayong malayo yun. Huwag niyong tatagalugin. Mas maganda yung English committed. No, kaysa sa committed. Huwag niyong babalik na rin mga kapatid ha. Kasi tingnan mo, kapag committed, ano susunod? May cash. Okay? Pati yung resources nila, i-volunteer nila. Bakit? Nakita yung gawain na bakit? May change of character eh. Amen po ba? Amen? Paano lalago yung simbahan kapag walang participation ng cash? Aber? Oh, sige nga. No? Paano magkakaroon tayo ng family camp, Pastor Greg, kung hindi tumulong yung cash? No? At sinong mga tumulong? Yung mga committed members. Tama. Alright? Diba? No? So, pagdating sa cash, mga kapatid, pinag-uusapan yon, no? Walang hindi ang problema kapatid, pag pinag-usapan yung cash, natitisod na tayong lahat eh. Mali. No? Hindi tatakbo yung gawain natin kung walang cash, no? Siguro one of these days tuturo ko sa inyo mga kapatid paano umikot yung cash flow natin sa mga simbahan natin. Alright? Na pagdating sa huli, meron ka pang surplus. No? Hindi yan, yung may project ka tapos lugi, ay nako. No? Wag ganun. No? So lahat po ito iisa-isahin natin, but let's start with the basic first. Amen? Meron po ba kayong natutunan? Amen. Amen. Kaway-kaway naman kayo dyan. Oh. Oh, Elmer, naririnig mo na kami ngayon? Can you hear us now, Elmer? Yes, sir. Kanina hindi daw marinig ni Elmer. Anyway, susunod, alam mo isang impact nito, yung concern mo dun sa tao, actually mahahawa mo yung tao eh. Parang COVID nakakahawa. Magkaka-concern din siya sa ibang tao. Makakarinig ka, alam mo bro, itong kapatid kong ito, palagay ko kailangan niya rin si Jesus eh. Hirap na hirap sa buhay eh. No? Oy, alam mo bro, itong kapatid kong ito, yumaman lang, nakakalimutan si Lord. You know, concern for people. Alright? Concern for people. Meron silang concern ngayon. Bakit? Meron ng change in character at saka committed na kay Lord eh. No? Okay? Concern for people. Okay? Tapos ano pa? Hindi lang concern for people, but they care about the ministry where they belong. No? Gusto nilang pangalagaan yung kanilang ministry, kung saan mang ministry mo ilagay. No? By the way, kung gusto mong malaman yung ministry, kung saan mo ilalagay yung ministry, kung paano magkakaroon ng ministry, yung miyembro mo, umattend ka ng All Leaders Retreat doon sa Washington State sa Tacoma sa November 14, 15, 16. Tama nga ba? Okay? At aalamin natin kung paano yung miyembro mo magle-level up. No, na hindi lang basta miyembro, kung hindi mag-volunteer yan sa church mo. Nako, exciting ito mga kapatid. So you better prepare for it. You better be there. At kung gusto nyo, kausapin nyo si Pastor Greg sapagkat siya yung nakakaalam ng dito. But the posters are on the way. Pastor Bong, yung poster daw, ang tagal. No? Okay. All right. So care for other people at you know your the church members, they care for the ministry now. No? At ang alam mo nagustuhan ko dito sa nung nag-paradigm shift kami, they will care for you. No? They will care for you. Alam niyo nung COVID, mga kapatid, no? Di siyempre walang nakakaalis sa amin dito eh. Maya-maya na lang may dumadating na pandesal. Maya-maya na lang may dumadating na canned goods. Maya-maya na lang may dumadating na tubig at kung ano-ano pa. No? Hindi mo naman hiningi. Alam mo yun mga kapatid, manifestation yun, effect yun ng ano eh. Since you care for them, no, they'll care for you. Okay? Okay, magkakaroon ng ano eh, not only synergy but you know, there's a term inside, symbiotic relationship. No? Symbiotic relationship. You care for each other now. Okay? Dahil saan? Naging convert eh. No? At kapag convert, mga kapatid, meron kayong relationship noon, imposibleng wala. Amen po ba? Nagigets po ba? Kaya exciting mag-paradigm shift. No? Ang daming pwedeng, actually, it's a world of
it's a world of impact, no? It's a world of it's your world will turn upside down. Bakit? Kasi masyado tayong focus sa tradition. You know, we're all of us have been brought up to a traditional way of church. No? Itong tinuturo ko sa iyo, this is not the way of tradition, no? Okay, this is the cell church. Okay? Kasi marami tayo, well, pag-usapan din natin to in the future. Marami kasing cell may church. Maraming church may cell. Pero merong mga church na cell. Nagigets 'yan? No? Doon tayo papunta at pag-uusapan natin yun in detail in the future. Right? Ngayon muna, medyo kailangan mo ng cambio. I-cambio muna natin yung utak natin. No? Okay? Pivot, no? Para hindi maging engot. Pihit para hindi maipit. At kung sawang-sawa ka na doon sa paulit-ulit mong ginagawa, wala namang resulta, maybe it's time, no? Napalitan natin yung ating ginagawa. Okay? Hindi lang nakakapagod, mas nakakapagod yung wala kang nakikitang resulta. Eh. Tama po ba? Mali. No? Mas nakakapagod yun. No? Why? Because siguro kung iisa-isahin natin, meron tayo talagang maling ginagawa. Eh. No? And we keep doing the same thing over and over again. And ang ilusyon natin, merong merong resultang iba na mangyayari. No? Kung gusto mong mag-iba yung resulta, ibahin natin yung gagawin natin. It starts here. It starts in the mind. Okay? Paradigm shift. Palitan natin yung mindset natin. So okay po ba yan? Mga kapatid, focus on the focus. No? Kasi kung wala kang focus, mag-hocus-pocus. Pangalawa, kapag tama ang focus mo, makikita mo naman ang check and balance mo is the fruits. It has its impact and it has its effect. Okay? Tapos let's dig a little deeper. Yung fruits mo, hindi lang basta yung outward manifestation na nakikita, may inward din, which is number 8, passionate spirituality. Passionate spirituality. Now, write that down. Passionate spirituality. Saan nagsisimula yung spirituality ng isang tao? When you open the Word of God and let God talk to you through the Word of God that you just opened. Okay? What I'm talking about is our devotional life and our prayer life. Kumusta, Pastor, ang devotional life mo? Kumusta, Pastor, ang prayer life bilang pastor? No, tayong merong formal theological background, pagdating sa seminaryo or sa Bible college or sa Bible school, depende kung saan ka na-expose o kung saan ka nag-aral. Ako nag-aral po ako sa seminaryo. Alam niyo po mga kapatid, hindi kami tinuruan mag-devotion doon. Yeah. Oh, yan na. Na-traffic tong ating PowerPoint. Dumating na sa wakas. Oh, okay. Alam niyo ba mga kapatid, hindi kami tinuruan mag-devotion sa seminaryo. Hindi. Bakit? In-assume nila na alam mo na eh. No? Ang tinuturo sa iyo doon, mga technical. Paano pag-aralan salita ng Diyos. No? Paano i-present ang salita ng Diyos. Ang very convincing. Yun ang mga tinuturo sa amin doon. Pero minsan, hindi kami tinuruan mag-devotion. Bakit? They assume na alam na. But, nakalabas ako ng seminaryo, hindi ako marunong mag-devotion. Sa totoo lang. Okay? And you know what, mga kapatid? I find prayer life corny. Seminarista ako Did you get that? Sad, no? Okay. But, ang nagturo sa akin ng passionate spirituality, alam mo kung sino? Okay? A mentor. Not the seminary. Actually, mga kapatid, the reason why I entered seminary, I was confused. I want to know God. Okay? Nakatapos ako sa seminaryo, okay? Katapos ako ng Masters of Divinity, katapos ako ng Doctorate of Theology. Tanong niyo ako ano nangyari sa iyo. Tanong niyo. Salamat po sa walang gustong makaalam. Ano po yun? Ano po, Pastor? Ano po, Doc? Ano po? Uy, What happened? May nakikinig Ano po pala. nangyari? Ano po, Salamat Doc? po. Delayed Pumasok ako lang. sa seminaryo, confused ako. Lumabas ako sa seminaryo, mas confused ako. Patay ka Alright. ba? Yeah. Alam niyo mga kapatid, ang nagtama lang ng pananaw ko sa buhay, mentor. No?
May pinadalang mentor si Lord sa akin. Awang-awa na siguro si Lord sa akin, mga kapatid. No? Okay? May pinadalang mentor sa akin. Okay? Na ang pangalan niya si Bishop Frank Santos. Bishop na siya ngayon. Noon, hindi pa siya bishop eh. Hmm. No? You know, I was really confused. Actually, we were in San Diego, California, no? Biglang nag-prophesy sa akin, baptizo. Hindi ako naniniwala sa prophecy. No? Tinuro akong ganyan, sabi niya, that man, ako daw, no? His life and his ministry will change. Sabi ko, huh? Really? You know what? After 3 months, my life and my ministry changed. No, saka ako nagkukwento ko anong ginawa niya sa buhay ko. Pero mga kapatid, no, hindi niya ako tinuruan kung paano magbukas ng Biblia. Pinakita niya sa akin kung paano. Did you get that? No? Okay? Amen. Ako, mas titignan ko yung buhay mo kaysa yung sinasabi mo sa akin. That's the kind of person that I am. No? Nagsimula ako taga-bit-bit ng mga gamit niya pag kung saan-saan siya pumupunta. Tapos kasama niya ako natutulog doon sa kwarto. No? Nakita ko kung paano siya, how passionate is this person in loving God. No? Early in the morning, kahit anong puyat kami, gigising yan. Like clockwork, gigising yan every morning. Magbabasa. Una kakanta eh. Sana ba naman kung magandang kumanta eh. Sintonado eh. Tapos katabi ka pa sa kama. No? Sabi ko po, Diyos ko po naman, ano to? No? Sana yung medyo may angelic voice nakakanta ba? Hindi. Sintonado na. Parang nagpapasyon. Naku, kung nandito si Bishop Frank, tatawa yon. No? Okay? Pero mga kapatid, he did not teach me what to do. He showed me what to do. Okay? Kaya mahal na mahal ko yung pastor na yan eh. Bakit? Itinuro niya sa akin through his life how to live. Amen? So, dito ko na to. Bakit? Kasi tayo, is it safe to say this? Kasi recorded to eh. Somehow, tinuruan tayo ng mundo maging self-sufficient. Lalo na kayo mga nasa Amerika. No? You're self-sufficient. No? Yan ang tinuro sa atin ng Amerika. We become so individualistic that sometimes we don't need people anymore. Sometimes we don't need the higher power anymore. All right? No? Itong passionate spirituality, kaya kailangan natin ng paradigm shift sa mga simbahan natin. Itong passionate spirituality, tinatanggal na tayo from self-sufficiency to God-sufficiency. Ibinabalik niya tayo sa Panginoon. Na kung wala ang Diyos, walang kwenta ang buhay. Kung wala ang Diyos, hindi maliwanag yung ating future. Did you get that? Huh? Amen? Ano sabi sa Mark chapter 8 verses 19 to 21? Mark chapter 8 verses 19 to 21. Sabi dito, when I broke the 5 loaves for the 5,000, how many basketfuls of pieces did you pick up? Sumagot sila and they said 12. And when I broke the 7 loaves for the 4,000, how many basketfuls of pieces did you pick up? They answered 7. He said to them, do you still not understand? Do you still not understand? Anong pinapakita ni Lord dito? Without me, you are nothing. No, huwag kang masyadong aasa sa sarili mo. No, ang asahan mo walang iba kundi ako. Amen? Amen po ba? John 15 verse 5 tells us, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear, ano sabi doon? Fruits lang ba? Hindi. Much fruit. Apart from me, ano sabi niya? You are nothing. As in nothing. No? Yung salitang ginamit dito mga kapatid, in Greek, yung salitang nothing, talagang wala, as in nothing. Walang hangin, walang ano. Wala. Yun ang ibig sabihin nito. No, sa Hebrew yata ang tawag dito, sa Latin ang tawag dito ex nihilo. Yung wala talaga, as in nothing, darkness. Yun ang, dito galing mga kapatid yung salitang yun. Without me, you can do nothing. Apart from me, nothing. Amen? Ibinabalik, pag bumalik ka ng tao dito, humility. Kailangan mo humility. Amen po ba?
You see, ang dami nating kakalkalin within ourselves, within our leadership, no? Hindi madali itong vision na pinagkaloob sa atin ni Lord. Okay? We need to really roll our sleeves and do the dirty work. Kailangan talaga mga kapatid, no? Kumilos tayo. Okay? Amen? Observation, understanding, knowledge, and then wisdom. Right? Ano pa? Hindi lang from self-sufficiency to God-sufficiency, pero mga kapatid, from manufacturer to distributor. Kapatid, distributor ka lang, hindi ikaw ang manufacturer. Amen po ba? Hindi ikaw ang manufacturer. You are the distributor. And please, do not manufacture your blessings. Okay? Anong nangyari? Anong nangyari kay Abraham? Anong pangako sa kanya? Sa kanilang dalawa ni Sarah? Genesis 16. Genesis 16. You will bear a child someday. Okay? Actually, a year after. Yun yung sabi ng angel kay Sarah. Kaya nga siya tumawa eh. No? That's why Sarah is translated laughter. Sarai. Okay? Ano nangyari? Kailan dumating yung pangako ng Panginoon? Genesis chapter 18. But in between that, anong nangyari? They manufactured their blessing. Kaya lumabas si Hagar. No? Amen po ba? Kaya lumabas si Ismael. Alright? Na dapat Israel lang. Nagigets po ba yun? Okay? Do not manufacture your blessing. Bakit? Distributor ka lang eh. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Okay? Distributor lang tayo. Okay? Amen? Alright? Sino po dito yung may pera? Sino may pera dito? Kaway-kaway naman yung may mga pera dyan. Gusto mong lalong dumami yung pera mo? Sino dito gusto lalong yumaman? Gusto lalong dumami yung pera? Ipamigay mo yung pera mo. Yeah. Invest mo sa tamang tao. Bakit? Mga kapatid, sino makakapansin sa'yo? Walang iba kung hindi yung manufacturer ng pera. Walang iba kundi si Lord. Distributor lang tayo eh. Amen po ba? Madalas ko marinig sa church, Pastor, ako siguro po magbibigay pag mayaman ako. Mali! Magbigay ka ngayon pa lang. Bakit? Pag mayaman ka na, hindi ka na magbibigay. Bakit? Ngayon pa lang wala ka, hindi ka marunong magbigay pag mayaman ka pa pala. Gets po ba mga kapatid? We are distributors here on earth. Distributor lang tayo, hindi tayo manufacturer. Si Lord lang ang manufacturer dito. Amen? Amen? Amen. Manufacturer to distributor. Dapat passionate yung spirituality natin pag ganyan. Tapos ano pa? No? Let's stay connected with the source. No, ang walang ibang source kundi ang Panginoon. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Okay? Let's stay connected with the source. Yan po yung ginagawa, mga kapatid, ng passionate spirituality. No? Merong manifestation, okay, yung focus, merong external manifestation, pero meron din internal manifestation. Amen po ba? Ha? Amen? Okay. Bakit? Kasi tingnan mo mabuti ha. Ang sabi ni, I've read this kay Warren Wiersbe long time ago. Ministry takes place where divine resources meet human needs. Let me repeat that. Ministry takes place where divine resources meet human needs. Ibig daw sabihin, yun ang ministry. Na kapag yung divine resources, okay, meet the human resources, ang tawag doon, ministry. Why? Because ministry is need meeting. No? They fulfill each other's needs. Amen po ba? So, yun po yung kailangan natin pagdating sa let's teach. Ituro po natin that in this endeavor, itong ginagawa nating ministry mga kapatid, kailangan natin maging passionate with our spirituality. Amen po ba? And you cannot learn passionate spirituality from a book. Paano ka natuto mag-drive? Nagbasa ka ng libro? No? Hindi eh. No? Natuto kang mag-drive kasi nag-drive ka.
Okay, sino po dito yung nabangga na? Nabangga na po ba kayo or binangga kayo? Part po yun ng driving. Okay? Na nagkakamali. Alright? So we learn by driving. We learn how to drive by driving. We learn how to be passionate in our spirituality by practicing it. Amen po ba? Alright. Sino pong may natututunan dito? Kumaway-kaway dyan. Okay, maraming salamat. Okay, okay pa ba kayo? Amen. You guys okay? Actually, Okay, I have three more. No, actually, I have three more. Kaya lang, I don't think we have enough time. Kasi mga kapatid, gusto ko po mangyari isang oras lang, no, para babalik-balik kayo. No, I think the last 3 points. Let's discuss this lengthy in October sa atin susunod na mentoring. All right? Okay, maliwanag po ba mga kapatid? Now, if you have 4, apat na ba? 9, 10, 11, 12. Yeah, yung last 4 points, let's discuss this next time in our October session. All right, ako excited na. Excited akong marinig yung inyong mga takeaway. So Pastor Greg, take it away. Kung sino Thank you, yung Doc. kung sino yung i-volunteer Amen. mo